Magandang gabi! Magandang gabi, kami po ang inyong PM! Yes! Magandang gabi sa iyo, Pastor Tito. Good evening sa ating mga viewers dyan. Magandang gabi po. Oy, bati-bati tayo, Mark. Mga gusto natin batiin si Benjo na walang sawang sinasamahan tayo gabi-gabi dito sa ating Good News 2020. Grabe yung Benjo na yun. Ibang klase, no? Ayan, si Edmel. Uy, Edmel, nandito ka na agad. Oo. Uy, si Pancho. Si Princess Inocencio Pancho. Kala ko Pancho yung pangalan, apelido pala. Sorry ha. Okay. Salamat ha sa pagsama mo ha. General. 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 Salamat sa pagsama mo ha. Oh. Tama. Happy holiday sa inyo. Si Melay Romulo, magandang gabi bayan. Uy, bagong-bago yan ha. Ay, batiin ko din pala si Jim Paulo, no? Asawa ni Mau. Oo, kaya na natin yan. Kaibigan natin yan, ano? Pinagpipray natin. Yes. Amen, come on. Si Pastor CJ din, Pastor Tito, batiin lang natin. Tsaka mga pastors ng Victory Youth. Magandang gabi sa inyo. Mga pastor na rin ng buong Victory, binabati namin kayo. Tama, damay-damay na itong lahat. Speaking of, Pastor Herrera, good evening. Oy, si Kams, yung bago nating host, di ba? Grabe, ang galing pala nito. Bago nating pastor. Hindi ba? Hindi basta. Pwede mag-asawa ng pastor, pero May kilala ko. Anyway, si Hans nga pala, hello sa mga loads daw, mga idol, tsaka mga loads. Hello. Hello din sa'yo, ha? Pastor dito, game na. Magtanong na tayo. Bago tayo sige, magtanong na tayo. Ano ba tanong na yan? Kasi kala ko walang oras na iniintay. Ito na, if bibigyan ka ng kapangyarihan na makontrol ang isang bagay, anong pipiliin mong kontrolin? Nako, napakagandang tanong yan, Mark. Gusto mo sagutin ko na agad yan. Ikaw na. Ako, kung bibigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos para kontrolin ang isang bagay, ang pipiliin ko yung makontrol ko yung utak ng presidente. Yun? Ayan. Gusto ko talagang makontrol yung utak ng presidente kasi gusto ko na makontrol sila ng salita ng Diyos. Yung iniisip ba nila lagi, 'di ba? Pinifilter ng word ni God. Yung gano'n, 'di ba? Yung bago mag-decide, 'di ba? Lahat ng bago gumawa ng anumang mga bagay para sa bansa. Yung talagang tinitignan muna yung salita ng Diyos. Mga gano'n. Ayan. So ito, may sagot ni Pastor Julius. Sabi ni Pastor Julius, signal ng wifi natin. Ako, shout out sa mga kumakapit ang internet. Oo, maganda. Sino pa? Ayan, meron kontrolin nila yung PLDT tsaka yung Converge. Ayan, yung COVID-19, i-control para mawala. Nako. Amen tayo dyan. Abi Abaya. Amen tayo, ha? Yeah. Tapos meron pa dito, syempre, gusto mo, kontrolin. Apoy, tubig, tsaka yung puso mo nang may gusto sa'yo at may gusto ka. Diba? Nako. Malupit. Alam mo, kung yung pagkokontrol na yan, isang regalo, yan ang ire-regalo ko sa mga single natin sa church. Yun. Pastor Tito, gusto ko yung sagot ni Joe. Na yan. Nakita mo yung sagot ni Joe, piliin kong kontrolin ang sarili ko muna. Aba, spoiler ka sa topic natin. Naman to, Grabe. Mamaya. Ayan, weather. Yung weather. Gusto kong kontrolin ang weather. Tama yan. Pwede. Yan, si Princess naman. Makontrol ko po ang paggastos ko ng pera. Nako. Oo nga, yung mga online shopping dyan. Mamaya, pagtapos ditong usapan natin, Princess, sigurado, makokontrol mo na yung pera mo. Ayan. So, mga answer nyo, sagot nyo lang dyan. Of course. Ikaw ba, Mike? Ako, Pastor dito, gusto kong kontrolin ang social media. Social media. Ayan na. Speaking of control, di natin kontrolado yung oras. Alam mo yung what time is it na yan? Gusto ko ng controlling yan eh. Bigla. Anong oras na, Pastor dito? Tapos eh. Ito. Good News 2020 na. Yun. Yan. Alam mo, Pastor, gusto ko lang i-welcome silang lahat ulit sa Good News 2020 if it's your first time or your 105th time parang sa amin dito, no? We just want you to know na we share good news every night from Monday to Friday tuwing 2020 ng gabi so that we can share what God is doing in the lives of the people all around the world. Worldwide na tayo, Pastor Tito. Worldwide.
Pwede, hi tayo dun sa mga taga North America natin, tsaka sa Middle East. Yan. Yun. Yung aso nga pala namin, tumatahol, nag-hi din sa background. Diba? Oo, alam niya na yung oras no? Ganyan oras siya tumatahol. But anyway, Pastor dito, sa good news natin today, gusto ko lang ikwento ang good news nung nag-comment kanina, si Edmer Tolentino. So, isa sa mga members natin taga Victory Yugat. Alam mo, Pastor dito, yung kwento niya shows something about the things that we cannot control in our lives. Kasi may mga bagay na nasa control natin. For example, madalas, kontrolado natin paano tayo kumikilos, nagsasalita. Pero there are a lot of things in our life na hindi natin kontrolado. So, sa story niya, before last year and early this year, she was living a normal life naman. Pero nagkaroon siya ng heartbreak. So syempre, unang-una pa lang, minsan hindi natin kontrolado yung heartbreak sa buhay natin. So yun pa lang mabigat. Masakit yan, So after ng heartbreak, syempre may financial problems na sumabay. So imagine mo, may heartbreak ka na, financial problems pa, including pangatlo, meron pa siyang health problems nung time din na yun. May na-discover silang problema sa heart niya na nagkakos ng palpitations. Ang tawag dun is mitral valve prolapse. So grabe yung pinagdadaan, Pastor Tito. Lahat ng mga hindi niya kontrolado started to fall apart. And a lot of us could relate to that. Yung pag naubusan ka ng pera, na heartbroken ka, na kasakit ka, parang feeling mo, Lord, ano ba to? Bakit parang hindi ko naman kontrolado yung nangyayari sa buhay ko? At sarili mo din, hindi mo na makontrol, di ba? Either magagalit tayo, sisihin natin si Lord. Tapos siya, habang nagpa-pray siya, akalain natin, Pastor Tito, parang pelikula. Alam mo yung sobrang walang-wala na siya, pero lalala pa pala. Kasi may na-discover siya a few moments later na may cyst sa ovary niya na kailangan tanggalin. Grabe naman niya. All of those things, Pastor Tito, ang lakas maka-MMK na episode. At sobrang nahihirapan siya. But, grabe lang din, in the midst of a situation that is beyond her control, she decided to put her faith in God, who is in complete control of the whole situation. So habang nandito siya sa season niya, nag-pray siya for provision, for help, hanggang sa nung July, nakapagpa-opera na siya. And natanggal yung cyst dun sa ovary and successful naman daw yung operation. In fact, I want to quote yung sinabi niyan when she submitted her testimony. During her prayer season, nung moments na yun, God really tested her faith. Mas lalong sinubok yung pagmamahala namin ng Lord sa panahon to. Masakit at malungkot yung nakaraan. Pero kung si Lord pa rin ang dulo, masaya ako. Kasi naniniwala ako may magandang nakalaan para sa akin. You see that beautiful story of one of our church community na si Edmel. Remind niya tayong lahat na at the end of the day, diba, we can control ourselves because we have a relationship with a God who is in complete control. So sobrang nakaka-bless lang to hear her story. Right now, she's still praying na magka-miracle dun sa heart niya. And I hope and I pray that our church community can continue to pray for her and believe that God is in complete control. Wow, napakagandang kwento niyan, Edmel, no? Sobra. Kasama mo kami sa panalangin. We will continue to pray for you. And alam ko na ngayon, lubos mong naintindihan that God is in control of your life. Grabe tong kwento na to, Mark, yan talaga yung mga kwento na may kwenta, pwede yan sa Tito of Manila Yan, nag-plug talaga. Anyway, so ang ganda ng kwento na yan, mga kapatid. Pero alam ko, tayo din po ay may kani-kanyang kwento at isa dito, yung kung paano kumilos ang banal na espiritu sa buhay natin when it comes to having the self-control. Now, I would like to share something to you in the book of Galatians, chapter 5, verse 22. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, kahapon yon, anong isang araw yun, and then self-control. Now, against such things, there is no law. Yun po yung sabi dito. Now, kung titignan natin, the fruit of the Spirit grows in our lives when the Holy Spirit lives in us. Yung pong mga characteristic na yon na binasa natin, kaya ako po binasa sa inyo, posible po talagang mangyari sa buhay natin to. Posible pong mag-grow kung posible at i-allow natin na posibleng mamuhay ang banal na espiritu sa buhay natin. Now, I just want to give you as an illustration right now. Mark, sa tingin mo ba, anong animal ang tinatawag na king of the jungle?
Ay, Pastor Tito. Yung King of the Jungle, feeling ko lion yan. Yan, lion. Tama, lion. Ang galing mo, Mike, ha? Pwede. Now, why do you think lions are called King of the Jungle? Kasi, nanood ako ng bata ko ng Lion King. Ayun. Tama ka dyan. Ang galing mo. Now, alam mo, ba kaya tinawag silang King of the Jungle? Kasi they can do anything they want. Ayun. Oo, sila yung King of the Jungle. Kumbaga, kung ano yung gusto nila, gagawin nila. Kung ano yung gusto nilang kunin, makukuha nila. Ganun yun. Parang sila yung nagko-control sa buhay nila. Sila yung talagang kayang gawin. They are also fierce and wild. Alam mo, ngayon, may nabasa akong news sa isang African news. Merong Egyptian lion tamer na nagpakita ng show niya sa bahay nila during pandemic. Wow. At ang show, yung lion mismo, totoong lion, nagpe-perform silang dalawa. Wow. Kakaiba, di ba? Now, kung titignan natin, that lion tamer had control of that lion. Tama, no? Now, that man can make the lion, which is naturally wild, tulad ng sinabi ko, do whatever he wants it to do. And the man can make the lion do something it doesn't want to do. Like roll over, di ba? Siguro ganun yung sit. Napapagawa niya yun sa lion. Or that tamer can keep the lion from doing something that it does not or it does want to do. Or ito yung mga pag nangagat, nangalmot, di ba? So, o nangain, yun talaga yun, o talagang lapain ka. Now, clearly, the man is in control of the lion. Now, today, we're going to talk about self-control. With self-control, we control ourselves. We control our desires, our wants, okay? Yung mga gusto nating gawin sa buhay natin. O gusto nating mga naisip natin na basta-basta mo na lang gagawin. Now, through self-control, we keep ourselves from doing something bad that we shouldn't do. And we make ourselves do good things that we should do. Now, just like the lion naturally wants to prowl the jungle or roar at a human, our natural self, yung kasalanan po sa puso natin, wants to do bad stuff sometimes. Now, what are some bad things that we are tempted to do sometimes? Siguro, iba po sa atin dito, no? Yung pagsigaw-sigaw natin sa bahay natin, lalo na sa magulang natin. Naku, bad yan. Hindi po maganda yan. Yung karugtong ng pagiging impatient, yung nakapila ka, tapos diba, hindi mo makontrol yung sarili mo, tinutulak mo yun na lang yung nasa harapan or COVID pa naman ngayon. Oo, diba? Nakikipagtulakan ka, layo mo na nga, 1 meter na nga yung distansya nyo. Naku, bad po yan. Yung mga bagay na kung saan ginagawa natin, katulad ng pagkuha ng isang bagay na hindi natin makontrol yung kamay natin, Hindi natin makontrol, gusto natin kunin kasi wala tayong bagay na yun. Naku, bad yan. Now, these are all actions that we must control for ourselves. Also, there are some good things that we should do that our natural self just doesn't want to do. Like, for example, we should speak encouraging words to people. Pero ba't di natin ginagawa? Diba? We should do our chores that our parents ask us to do. Maghugas ka naman ng plato. Naku, 5 buwan ka nang nandyan sa bahay pero hindi ka tumutulong. Baka pwede mo namang gawin yan. So, again, it takes self-control to do the right things that we are supposed to do. Alam nyo, ang ibig sabihin ng self-control in Greek is egkrateia, which means temperance, the virtue of one who masters his desires and passions, especially his sensual appetites. Now, kung nakakita tayo kanina ng news about lion tamer na nagpe-perform sa bahay niya, noong April 7, 2019, merong isang lion tamer na inatake during performance. A lion attacked 32-year-old man in Hamada Kota at circus in Ukraine. Talagang ang daming, buti nabuhay pa, no? Ang daming galos, ang daming sugat na tinamo ng tao na to. Now,
sinful nature, just like the lion, will destroy our lives if we will not learn how to master our desires and passions. Now, ang tanong ngayon, posible ba magkaroon ng self-control? Of course, the answer is yes. Kasi in 2 Corinthians 5:21, sabi dito, God made the one who did not know sin to be sin for us, so that in Him we would become the righteousness of God. Kay Jesus mismo nangyari, naranasan niya yung pagkakaroon ng self-control. He was able to do the right things. He always did the Father wanted him to do, even it's difficult and painful. On his way to the cross, binabato na siya, Mark, oh. Sipin mo kung ikaw yung Diyos, binabato ka, di ba? Minumura ka. Di ba? Kine-curse ka. Eh, kung walang self-control si Lord, baka, di ba, isang snap lang nun, no? Di ba? Parang mawawala agad 50% sa kanila ng mga bumabato, 100%. Parang Marvel yun. Oh, parang Marvel. On his way to the cross, at the cross, di ba? Tinutuya siya ng mga tao, pwede niyang tumingin lang sa langit, di ba? Isang sabi niya lang, now, talagang tamaan tayo lahat ng kidlat nung panahon na yon, pero he did not do that. In other words, it happened to Jesus and it can happen to us. So we might think, no, well, Jesus must have lived a life very different from me. Iba naman kasi yung buhay ni Lord, eh. Iba yung buhay ko. Paano mo sasabihin na kaya ko magkaroon ng self-control? Eh, I was molested eh. Diba? Namolestya ako, bata pa ako. Kaya ang hirap na kontrolin etong nasa buhay ko ngayon na impurity, immorality. Diba? I can say no to that. Eh, battered wife ako eh. Battered husband eh. Parang, kaya, wag mo akong sisihin na hindi ko makontrol tong damdamin ko na mag-retaliate to other people kapag ako naman yung naargabyado. Eh, lumaki kong mahirap eh. So, hindi ko makukontrol tong sarili ko na tumanggap ng lagay. Magnakaw sa opisina. Now, tanong ko po, ano bang meron kay Jesus na meron tayo? Kasi kung anong meron sa ating Panginoon, yun din yung bagay na kung saan pwedeng meron tayo, at kung nagawa ng Panginoong Jesus na magkaroon ng self-control, we can also have the same thing. Naalala ko, Mark, no, si Lucio, madalas nagiging magagalitin ng mga nakaraang buwan. Kasi lumalaki na siya. And ito yung ginagawa niya. Pag nagalit siya, kumukuha ng stick, Mark. Hinahataw yung ate niya. Hindi ko alam kung kanino nagmana eh. Now kami ni Mel, ang lagi namin ginagawa, we always come to him and help him and talk to him to overcome his anger. Now alam niyo po, ang banal na espiritu is always available to help us, to speak to us, to put conviction sa puso natin and tell us that he can help us overcome whether that is anger, lust, stealing, or whatsoever. Now, the term self-control is sort of a tricky phrase eh. Kasi ang nakalagay doon, Mark, self-control. So, it is self-control because no other person is doing it for us, kundi tayo. But that doesn't mean that we are all on our own. God's Holy Spirit that lives inside of each believer is the one who is really giving us the power, helping us to have self-control. So when we believe in Jesus, God's Spirit fills us, just like it filled Jesus in Luke chapter 4. So we can have self-control just like Jesus did when we depend on the Holy Spirit to guide us. No matter what is going on around us, we can keep from doing wrong things and we can do the right things. Alam po namin, ako po alam ko sa sarili ko, hindi natin to kaya. But the Holy Spirit will always help us to control our thoughts and our actions. We can have the self-control through the Holy Spirit. Come on. Thank you, Pastor Tito, for sharing that. Alam mo, while you were sharing that, Pastor Tito, isang thought lang paulit-ulit sa akin na self-control is beyond the self. Alam mo yun? Kasi kung sarili mo lang din ang aasahan mo, hindi talaga natin kakayanin. But our comfort, our confidence relies on the strength of the Holy Spirit that is within us when we accepted Jesus Christ and when we asked for that gift. And so I'm just blessed na, and also hindi na ako matatakot lumaban sa sin or
mag-stand ng ground ko because I know in my heart that the Holy Spirit is with me. Amen. Alam mo, Pastor Tito, bago tayo mag-pray, kasi alam kong pray na tayo, meron akong naisip din habang nagpe-preach ka. May tanong ako sa'yo. Oh. Anong hayop ang binabaliwala? Nako, grabe, hindi ko alam yan. Wala sa script natin yan. Alam mo ano? Ano? Alam mo ano? Lion. Ano? Tara na, mag-pray na tayo. Pwede. Mag-pray na natin. Delikado na to. Grabe to. Pray na tayo. Pray na, kailangan ng pag-pray. Walang self-control. Lord, thank you for today. Thank you for reminding us that we can have our assurance, our strength to fight. Even, Lord, if it goes against all of our parang nature, of our tendency, Lord, we know that in your power, in your Holy Spirit, Lord, that is within us, Lord, we can say no to sin and we can say yes to Christ. Lord, we are even more excited to obey you, to be in the middle of your plans, because we know that we can have self-control because we have. Thank you, Lord, because you are in complete control of everything. Bless us tonight, and we're excited for the weekend. In Jesus' name, amen. 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 Again, marami pong salamat. Ito po ang inyong lingkod. My name is Tito. Ako si Mark. Kami ang inyong KTM. God bless, guys. Good night. See you next week. Alright, Pastor Tito. Hey, yo! Tayo, bago natin tapusin ang linggong to. Siyempre, grabe. KTM nagpapatalo. Ang last na kahapon nung nagkumanta sa Julius is God. Diba? So, ngayon, dugtungan ba? Oo, dugtungan. Dugtungan natin. Walang problema dyan. Ready ka? Dugtungan pala eh. Yes. Ito na. God. Ready? 3, 2, 1. God is good. God is good. All the time. And His praise will shine in this heart of mine. Oh my God is good. He's so good. Yeah. The time. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras, nilagyan ng awit ang aking landas. Hindi niya ako iniwan, ni pababayaan man. Ang kanyang kabutihan, ang aking sandigan. Yeah. God is good. All the time. And put a song of praise in the... Nabi! May ito! Bi! Takot ka!